mapagpalang hapon po ulit. Sa direktiba po ng ating Chief of Police, ng ating himpilan, Police Colonel Jaime Osik Santos, at sa gabay po ng ating Station Community Affairs Service, Police Captain Arnel Balte, nais po magbahagi ng inyong lingkod. Pero bago tayo magsimula, paalalahanan natin ang kapatid natin, mga katabi natin, takit na peg. Huwag mawawala ng pag-asa. Ayan. Napigin ulit, sabi mo, lalaya ka rin. Lalaya ka rin. Una-una kahapon, nag-share tayo, sabi natin kahapon, sabi pala ng Panginoon kahapon, sa Korinto 13:13, datapwat tatlo ang mananatili, ang pag-ibig, ang pag-asa at ang pananampalataya. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Kahapon, pinaalalahanan tayo ang salitang pag-asa. Kaya tinapik mo yung katabi mo, may pag-asa ka pa. Di ba? Tapikin mo ulit yung katabi mo, sabi mo, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa. Ngayon naman, isi-share natin ang salitang pag-ibig. Pero bago tayo mag-share about na pag-ibig, may tatlong bagay sa ibabaw ng mundo na hindi na natin kayang ibalik. Ano itong tatlong bagay na to? Ito yung tinatawag natin na OTW. Ano itong OTW? On the way na. Stand for opportunity. Opportunity knocks only once. Kaya pag binigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na makalabas sa apat na sulok nito, huwag niyong sasayangin. Huwag niyong sasayangin yung opportunity na ipagkakalob sa atin ng Panginoon na muli tayong ibalik upang nang sa ganun gamitin tayo sa kanyang ubasan. Opportunity knocks only once. Ano yung pangalawa? Time. Yung time, yung kahapon, di mo na maibabalik yan. Yung mga anak natin na maliliit, pagdating ng time, pag lumaki yan, di mo na mababalik. Kaya pag binigyan tayo ng opportunity at binigyan tayo ng time ng Diyos, pag nasa labas na tayo, hanggat maliliit pa yung mga bata, yakapin natin. Halikan natin, bakit daratingan tayong lilipas yan. Ano yung pangatlo? Yung tinatawag natin na word. Ang isang bagay na lumabas sa bibig natin, tandaan natin kailan yan na hindi na natin mababawi. At minsan, yung salita na lumabas sa bibig natin, maaari itong pagpapala o maaari itong sumpa. Maaari itong biyaya o maaari itong kapahamakan. Kaya mag-iingat tayo sa mga lalabas sa ating bibig. Opportunity, time, and words. Yan yung tatlong bagay na hindi na natin may babalik. Pero sabi po ng Panginoon sa John 3:16, ang sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believe in Him shall not be perished, but to have an everlasting life. Kapatid, ito po yung purpose ng Panginoon sa araw na to. May ipapaalala siya sa iyo. Una-una, ang buhay daw ng tao ay parang isang popon van. Yan, napakalinis. Nung mga bata tayo, wala tayong problema, hindi tayo nasasakot sa kaguluhan, hindi tayo bumabatak, hindi tayo nag-a-addict. Pero one time daw, dahil sa isang pagkakamali, dahil sa isang ekes na ito, dito na tayo naging marka. Minsan ka lang nangupit ng 20 pesos dun sa wallet ng nanay mo, pinagbintangan ka ng magnanakaw. Minsan ka lang bumagsak, sasabihin sa'yo, tanga ka na at bobo ka na. Minsan ka lang napabata, ang sinabi sa'yo, adik ka na. Kaya sasabihin sa'yo ng mundo, there is no hope, wala nang pag-asa. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya lang, sa pagdating ng panahon, dumating yung galit, tinanakit, kahalayan, sama ng loob, kapahamakan, at lahat ng karumihan sa ibabaw ng mundo. Kaya pag tinignan mo ang buhay mo, Madumi. napakarumi na. Anong dapat sa iyo at anong sabi sa iyo ng lipunan? Ang dapat daw sa inyo, pinapatay, pinakrampol, wala naman daw silbi. At yung mga taong mahal na sa buhay, bibitawan tayo, iiwanan tayo. Ang problema, di kayang iniwan, sisipahin ka pa, tatapakan ka pa. Pero sabi nga ng ating Panginoon, naririto siya para sa mga makasalanan. Naririto siya dahil mahal ka niya. Kaya sa araw na ito, ipapaalala sa iyo na dadamputin ka niya. Bakit? Dahil gusto ka niyang tawagin. At ang sabi niya sa iyo, anak, kay tagal kitang hinanap, kay tagal kitang hinintay. At ngayong natagpuan na kita, hindi na kita iiwan, hindi na kita pababayaan. At sa araw na ito, kapatid, ipapaalala sa iyo ng Diyos na minsan kang nagmaneho ng buhay mo. At madalas, ikaw talaga ang nagdidesisyon. Ikaw ang nagdadrive. Bakit ka naging ganyan? Ito'y bunga ng desisyon mo.
Ikaw ang nagdikta. Kaya hindi mo pwedeng sihin yung nag-aya sa'yo bumatak. Hindi pwedeng sisihin yung tatay mo na adik. Hindi mo sisihin yung pamilya mo na broken family. Ikaw ang nagdesisyon sa buhay mo. Nagsimula daw ang lahat sa isang pamilya, sa isang tahanan. Sa isang tahanan sana na punong-puno ng pagmamahalan, pag-unawaan. Ang problema, sa tahanan ito, una mong naranasan ang unang sakit. Dahil bahagi ka ng broken family, dahil yung tatay mo'y gumagamit din, yung lolo mo'y gumagamit din, dahil di mo naramdaman yung pag-ibig at pamamahalan. Anong ginawa mo? Tumakbo ka sa eskwelahan. Sa eskwelahan sana na magtuturo sa atin ng mabubuting asal. Problema, sa eskwelahan mo, una natikman ang unang mong hit-hit ng sigarilyo. Ang unang mong tikid ng marijuana. Ang unang mong sex sa buhay. Sa eskwelahan sana na magtuturo sa atin ng magandang asal. Pero dito natin natutunan ang kawalang yan. Kaya anong ginawa mo ngayon? Tumakbo ka ngayon sa simbahan. Kaya lang sa simbahan pala, ito pala yung samahan ng mga makasalanan at mabubuti. Ang simbahan pala ay kailangan natin. Ang simbahan na ito, mas dito natin makikilala na may Kristong nagmamahal sa iyo. At sa araw na ito kapatid, papaalalahanan ka niya na despite ng kadilimang dinadanas mo, despite ng problemang dinadanas mo, ito pala ay ilaw ng sanlibutan. Ngayon, kapatid, paano ka magiging ilaw ng sanlibutan? Unang-una, kailangan mong alisin yung galit sa puso mo. Kalimutan mo na yung ginawa sa ng pulis. Paano ka napunta dyan? Kalimutan mo na yung nagawa sa ng parents mo, ng asawa mo. Yung mga taong hindi nagbantay sa'yo. Yung mga taong lit sa pera ka. Kailangan mo nang magpatawad. Bakit? Kapag kung hindi ka magpapatawad, hindi sa'yo makakakilo sa Holy Spirit. And the second, hayaan mo ang banal na Espiritu ang siyang sumama sa'yo. Bakit? Sapagkat hindi mo magagawa without the help of the Holy Spirit. Kaya imbitahan natin ang banal na Espiritu sa oras na ito. Ano yung pangatlo? Lagi mong alalahanin kapatid, na bago ka nagmahal, may unang nagmahal sa'yo. Na bago ka nagpatawad, may unang nagpatawad sa'yo. Sino? Walang dili iba. Ang ating Panginoong Jesucristo. Na bago sa krus, namatay, inilibing. Dahil mahal ka ng ating Panginoon. Ito yung ipagpipray natin, Lord. Paalala mo sa akin na despite ng kahapon ko, despite ng nakaraan ko, tinubos mo na ako doon sa krus ng Kalbaryo. Ayun, sa'yo na lang to. Hindi man ako dapat, pero patuloy tayong manalangin. Let's bow our head. In the Father, Son, of the Holy Spirit, Amen. Panginoon, sa oras po na ito, patuloy kaming humihingi ng kapatawaran. Lihiman o hayag, Panginoon, batid mo ang aming mga puso. Puso namin na nasasaktan, naghihirap. Pero Lord, kung darating po yung opportunity na makapag-serve kami sa iyo, kung darating po yung pagkakataon na makapaglingkuran ka namin, bigyan mo kami ng kalakasan. Panginoon, ipaalala mo sa amin yung mga oras na lumipas, yung mga nasayang. At sa araw na ito, Panginoon, hayaan mo ang mga salitang lalabas sa aming bibig ay magiging pagpapala, biyaya, kagalingan, kalakasan at kaligtasan para sa aming kapwa. Panginoon, tinataas namin ang apat na bulwagan na ito, ang apat na sulok na ito. Panginoon, hayaan mo maging daan ito ng pagpapala, ng kaligtasan, at higit sa lahat, daan sa buhay na walang hanggan. Sinusuko namin ang lahat ng ito na may pagpupulit pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Ay, Panginoon, lahat tayo magsabi ng Amen. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Libre po, mula sa pamumunan po ng aming Chief of Police, Police Colonel Jaime Osit Santos, at ang aming Chief Sarms, Sir Arnela Malte ng Station Community Affairs Service. Patuloy po na bumabati sa inyo at napapaalala, pagpalain kayo ng mga nasa langit. Amen. Thank you po.